Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Samahan niyo po akong tunghayan ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang My Love, My Bride. Kaya't kung bago pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Si John Paul naman ay sa kanya rin napatuon ang mga mata. May ilang saglit din silang nagkatitigan. Pero saglit ding nawala iyon. Sinalubong ito ng pagbati ng tatlong kaibigang babae. Kaya nawala ang atensyon nito sa kanya. Lumapit si Dexter sa kanya. May bisita pala tayo, wika nito sa kanya. John Paul, this is Lorraine. Pinakilala ito ni Dexter. Lorraine, this is John Paul. Happy birthday. Bati nito. Thank you. Nakangiting sagot nito. Pero ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi niya natagalan ang malagkit nitong titig para kasing napapaso siya. Galit ba ito sa kanya? Happy birthday, darling. Sabi ng tinig na nagbula sa pinto. Sabay-sabay na nabaling ang atensyon nila sa bagong dating. Nakangiti si Andrea habang papalapit kay John Paul. Naglalakad siya tulad ng isang modelo sa kanyang sexing kasuotan. Hindi nito napansin na nakatingin ang lahat sa kanya kaya walang hihaya nitong hinalikan ang mga labi ng nagulat na si John Paul. At ang kamay nito ay nakahawak sa liig ng lalaki. Lasing ka? Naiinis na tanong ni John Paul. Napahiya siya sa inasal ni Andrea. Hindi naman, nakainom lang. Walang bahala nitong sagot. Pinunasan nito ang mga labi ni John Paul na nagkaroon ng mantsa ng lipstick. Si Lorraine ay tila naiilang. Agad niyang ipinaling sa iba ang direksyon ng mga mata nito nang dumikit ang mga labi ng dalaga kay John Paul. May naramdaman siyang sakit sa kanyang dibdib dahil sa kanyang nasaksihan. Andrea, this is Lorraine. Kaibigan siya ni Dexter. Pakilala ni John Paul sa kanila. Hi, bati niya. Hello, malumanay na sagot nito. Habang ang baraso ay nakapatong pa kay John Paul. Ngayong kumpleto na tayo ay pwede na nating simulan ang kainan. Wika ni Juliet. Maingay namang pumunta ang mga ito sa kusina. Kanya-kanyang dampot ng pagkain. Si Dexter naman ang nag-asikaso sa kanya. Gusto mo ba ng pork barbecue? Tanong nito sa kanya. Oo, maikling sagot niya. Parang nawala na siya ng gana, lalo na't kitang-kita niya kung paano lambingin ni Andrea si John Paul. Nagulat siya kanina nang makita ang lalaking nakangitian niya sa restaurant. Hindi niya akalaing ang kaibigang tinutukoy ni Dexter at ang lalaking ito ay iisa. Hindi pa nga siya nakakabawi sa gulat na siya namang pagdating ni Andrea at hinalikan ito. Dubling pagkagulat ang naramdaman niya. Lorraine, sabi ni Dexter sa pag-iisip niya. I'm sorry, ano nga uling sinasabi mo? Napahiya siya rito. Sila ang magkasama pero na kay John Paul ang isip niya. Tinatanong kita kung saan mo gustong kumain. Ulit nito. Dito na lang tayo. Sagot niya nang makitang papunta sa salas ang ibang kaibigan nito. Ayaw niyang makita ang paglalambingan ni na Andrea at John Paul. Kahit maraming kwentong gustong sabihin si Dexter, ay wala pa ring atensyon niya dito. Nakikinig siya pero lampas kabilang tainga ang mga kwento niya. Parang gusto niyang pagsisihan ang ginawang pagsama niya rito. Gusto ko nang umuwi ng Maynila at kalimutan ang tungkol sa kanya. Iyon ang sinasabi ng isang bahagi ng isip niya. May masakit ba sa iyo?
Tanong ni Dexter nang hindi na ito nakatiis sa pananahimik niya. Ha? Nagtatakang tanong niya. Ang sabi ko'y kung may masakit sa iyo. Para kasing tulala ka at wala ka sa sarili mo. Nag-aalalang sabi nito. Naninibago lang ako siguro sa panahon na rito. Pagdadahilan niya at nakumbisi naman niya si Dexter. Maaga ka na lang matulog. Tumangulang siya at pinagalitan ang sarili sa pabagubagong mood niya. Pilit niyang ibinibigay kay Dexter ang atensyon niya. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Lorraine. Tahimik ang buong kabahayan. Tumatagos ang liwanag ng buwan mula sa sliding na pinto. Binuksan niya iyon at lumabas. Nasa kabilang bandang iyon ang rest house ni John Paul. Mula roon ay kitang-kita ang magagandang beach at nakatulong ang full moon para lalong gumanda ang natatanaw niya. Nagniningning ang tubig sa tama ng ilaw ng buwan. Namangha siya sa magandang tanawing kanyang nakikita. Tinig ng isang lalaki ang pumukaw sa katahimikan ng paligid. Nang tingnan niya kung saan nagmula ang tinig, ay nakita niya si John Paul. Hindi niya nalaman ang pagdating nito. Namalayan lang niya ay lumapit ito sa kanya. Marahil napansin nito na bumaba siya kanina. Nakaupo lang ito sa isang tabi ng bahay kanina. Matagal bago nito napagpasyahang sundan siya. Hindi ka ba nakatulog? Tanong nito kay Lorraine. Ang mga mata nito ay nakatuon din sa pinagmamasdan niya. Naalimpungatan ako. Hindi ako dinalaw ng antok, kaya pumunta ako dito. Alam nitong hindi niya diretsong sinagot ang tanong nito. Hindi niya napigilan ang kaba sa kanyang puso. Masakit daw ang ulo mo, sabi nito. Oo, iyon ang ibinigay niyang dahilan sa mga ito kaya maaga siyang humiga. Okay na ba ngayon ang pakiramdam mo? Nawala ang sakit ng ulo ko pero ang sakit ng puso ko andito pa. Hindi niya matagalan ang lambingan ni Andrea at John Paul. Magkatabi pa ang mga ito kanina sa umpukan. Narinig niyang ang buntong hininga ni John Paul. Pagkatapos ay humarap sa kanya. Diyos ko, Lorraine, napakaganda mo. Buong paghangang sambit nito. Hindi niya inaasahan iyon. Kanina ay hindi sila nagpapansinan. Ang atensyon nito ay nahahati kay Andrea at sa barkada. Parang hindi siya kilala. Tulala nang napaharap si Lorraine kay John Paul. At kagaya noong nasa restaurant sila, ay parang magnet ang kanilang mga mata. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin sa iyo nung una kitang makita sa restaurant? Hinawakan ang malambot na pisngi niya. Umiling siya. Hindi niya mapagkatiwalaan ang boses niya. Baka kapag umimik siya ay mawala ang magic na dulot na hawak ni John Paul. Natuwa siya at natandaan pa pala siya nito. Nakagaya niya na may espesyal na lugar pala ang nangyaring ngitian at titigan nila noon sa restaurant. Gusto sana kitang halikan noon sa restaurant, ganon din ngayon. Malambing na bulong nito sa tainga. Napalunok siya. Gawin mo na kung anong gusto mong gawin, John Paul. Sinisiguro kong gusto ko rin. Alam kong pagsisisihan natin ito pagkatapos, sabi niya. Siya na ang kusang nag-alis ng distansya sa paglalapat ng mga labi nila. Nang magkalayo ang kanilang mga labi, ay hindi alam ni Lorraine kung ano ang gagawin niya. Si John Paul naman ay naghihintay ng susunod niyang gagawin. Totoong nagulat ito sa pagiging agresibo niya sa pananalita at gawa. Ilalayo na sana ni Lorraine ang mga labi niya dahil mukhang nakahalata na si John Paul na hindi siya nakararanas na mahalikan. Ngunit nagsimula na gumalaw ang mga labi nito. Ito ang una niyang halik. Totoong hindi niya alam ang gagawin kung hindi magre-response si John Paul. At talagang mapapahiya siya
kung hindi siya hahalikan nito. Isip lang niya ang magdidikta kung paano tutugunin ang halik ni John Paul. Gustong matunaw ni Lorraine sa paraan ng paghalik nito. Napadilat siya at maya-maya pa'y pumikit muli at ginaya niya ang paghalik nito. Doon napatigil si John Paul. Hindi niya nailayo ang mukha niya. Nagtatanong ang magaganda niyang mata. Bumalik ka na sa pagtulog, Lorraine. Naguguluhan siya sa ipinakikita nito. Kanina ay napakalambing mo sa kanya. Bakit ngayon ay galit ka? Nagsisisi ako't hinalikan kita, patawad. Mahinang sabi nito na hindi makatingin sa kanya. Parang may sumaksak sa puso niya. Hiwaga na dulot na halik nito ay agad nawala. Napapikit si John Paul. Parang kung may anong humipo sa puso nito. At awa ang naramdaman niya dahil nasaktan siya. Tila sa sandaling iyon, gusto niya itong amuin ng halik. Ang akala ko pa naman ay gusto mo ako. Hindi makapaniwalang sabi niya. Gusto? Panlulokong sabi niya. Pagkatapos ay tumawa. Tawang nakakaloko. Paano ko magugustuhan ang isang taong hindi naman marunong humalik? Nainsulto siya sa sinabi nito. Galit ang makikita niya nang harapin niya si John Paul. Ano ang dahilan mo para saktan ako? Kahit ano pang sabihin mo, hindi maitatago ang malakas mong paghanga sa akin. Noon sa restaurant at ganon din ngayon. Hindi nakakibo si John Paul. Kahit hindi mo sabihin, ngunit halatang abinado ito na naaakit ka sa akin. Inaamin kong ganin din ang epekto mo sa akin at hindi ko pinagsisisihan na pumayag akong halikan mo ako. Minto siya sa pagsasalita. Hintay niyang magsalita si Lorraine. Ikaw ang unang kong halik, John Paul, at aking pahalagahan ang mga sandaling iyon magpakailanman. Ibaon mo sa limot ang lahat ng ito, Lorraine. Mas makbubuti ito para sa ating lahat. Kasing lamig ng yelo, ang hangin dumampi sa balat ni John Paul. Sinubukan niyang hawakan ang braso nito, ngunit inalayo naman ito sa kanya. Bumalik ka na sa silid mo, Lorraine. Hindi kita kailangan dito, matigas na sabi ni John Paul. Malaki ang naging kahulugan niyon kay Lorraine. Hindi niya kailangan sa buhay nito. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya at habag para sa sarili. Attraction para kay John Paul, pagkalito at pagkapahiya sa kanya ni John Paul. Umiiyak na bumalik sa kanyang silid si Lorraine. Hindi nito napansin ang isang aninong nakatayo sa dilim ng salas. John Paul, mahinahong tawag ng tinig mula sa likuran niya. Galit na bumaling si John Paul sa direksyon nito. Muling ibinalik niya ang tingin sa mga magagandang beach. Lumapit si Juliet sa kanya, inilagay ang kamay sa balikat niya. Narinig mo? Hindi iyon isang tanong, kundi kumpirmasyon. May kukunin lang ako sa baba. Tapos nakita kita, Lorraine. Pag-amin ito sa kanya. Gusto mo ba si John Paul? Napapikit lang ito. Parang umiiging pa ang boses ni Lorraine sa tenga niya. Magsinungaling ka na kahit kanino sa barkada, pero hindi ka makakapagsinungaling sa akin, mahinahong sabi ni Juliet sa kanya. Maganda talaga siya. Natural lang naman na humanga ako sa kanya. Patuloy pa rin ang tanggi niya. Paghanga lang kaya ang nararamdaman mo para sa kanya? Diyos ko naman, Juliet. Ilang beses pa lang kaming nakikita ni Lorraine. Ano ba ang dapat kong maramdaman? Nagkibit balikat lang ito. Wala ring patutunguhan ang damdaming ito. Sa sinabi niyang iyon ay parang inamin rin niyang higit pa sa paghanga ang nararamdaman niya para sa dalaga. Who cares? Tama si Juliet. Hindi siya makapaglihim dito. Hindi kumibo si John Paul. Hindi alam ng buong barkada ang nangyari sa pagitan nila ni Dexter. 2 taon ang nakalipas nang maghiwalay sa kanya
ang girlfriend niyang Serena. Ang dahilan nito ay may relasyon sila ni Dexter. Matagal nang nangyari iyon, John Paul. Matagal na ring nagkahiwalay si Rina at Dexter. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan hanggang ngayon? Alam ni Juliet na sobra siyang nasaktan ng gusto sa ginawa ng kaibigan at dati niyang kasintahan. Umiling si John Paul, kagaya nga ng sinabi mo'y matagal lang tapos iyon. Kailangan nang mag-move on. Ibaon nga sa limot ang lahat. Kung ganon, ano ang pumipigil sa iyo para ligawan si Lorraine? Nalilitong tanong ni Juliet. Hindi mo ba naiisip kung ano ang pwedeng maging resulta kapag pinatulan ko ang damdamin kay Lorraine? Napalakas ang boses niya. Agad din namang nagbaba ang boses niya nang mapansing napatras si Juliet. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin ni Dexter nang dahil lang sa iisang babae. Ayokong maipit si Lorraine. Nagkaunawaang tiningnan ni Juliet si John Paul. Sa pangalawang pagkakataon ay magiging magkaribal pala kayo ni Dexter. Pero walang sino man ang may karapatang magdesisyon. Hawak ni Lorraine ang susi na siyang magpapasya. Makahulugang sabi niya. At sa nakita ko kanina, halos alam ko na kung sinong pipiliin niya. Pagkasabi nooy, tinapik niya ito sa balikat at muling pumasok sa loob ng bahay. Muling napag-isa si John Paul. I learned to forget her, sabi niya sa sarili. I think I'm in love, malungkot na sabi ni Lorraine. Nagkatinginan sina May at Jenny. Sa lahat naman kasi ng nakita kong in love, si Lorraine lang ang parang Biyernes Santo ang mukha. Kaya mo ba kami tinawagan at pinapunta rito ngayon? Ay sasabihin mo lang na in love ka? Tanong ni Jenny. Tumango siya. Pagkahatid sa kanya ni Dexter sa bahay galing Puerto Galera, ay tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan. Hindi ba't nasabi mo sa aming in love ka kay Dexter? Balak mo na nga siyang sagutin, di ba? Paalala ni May. Sinong Dexter? Matamlay pa ring tanong niya. Lorraine, panabay na sabi ng dalawa na hindi makapaniwala. Okay, linawin natin ha. Sabi ni Jenny, si Dexter ang kasama mo kagabi sa Puerto Galera. Si Dexter din ang naghatid sa iyo sa bahay niyo. Tama ba ako? Tumango siya. Kay Dexter ka ba in love? Mahinahong tanong ni Jenny. Umiling siya. Hindi siya mapalagay at litong-lito. Kung ganon, kanino ka in love? Kay John Paul. Pagsambit niya sa pangalan nito ay gusto niyang maiyak. Pinagpapasalamat niyang hindi niya nakaharap ito sa Puerto Galera bago sila umuwi ni Dexter. Pakiramdam niya ay ang baba ng tingin nito sa kanya. Ang labo mo namang kausap, Lorraine. Komento ni Jenny. Wait, awat, sabi ni May. Sino namang yang si Lorraine? Kaibigan ni Dexter, sagot naman ni John Paul. Halatang pigil ang dalawa sa nag-uumalpas na galit sa kanya. Lorraine, kapag hindi mo nilinaw yung pinagsasabi mo, iiwanan ka namin ni Jenny. Umpisahan mo na ang kwento mo. Sino si John Paul at paano nakilala? Nayayamot na, sabi ni May. Ikinumento nga ni Lorraine ang pangyayari sa pagkikita nila. Nila ng lalaking nakangitian at nakatitigan niya sa restaurant. Nagkataon pa lang, kaibigan ito ni Dexter. Pati mga nangyaring halikan sa beranda ay hindi rin niya inilihim. Napatulala ang dalawa nang matapos ang kwento niya. Maliit talaga ang mundo. Bulalas ni Jenny nang makabawi ito sa kanyang pagkabigla. No, I call it tadhana. Kinikilig namang komento ni May. Bigyan niyo ako ng payo kung paano ko ibabaon sa limot si John Paul. Please, I need a good advice. Sinong nagsabing kalimutan si John Paul? Si May. Nagtatakang tiningnan niya ang kaibigan. May, hindi mo ba naiintindihan ang kwento ko? Ayaw ni John Paul sa akin. Hinalikan niya ako at humingi siya sa akin ng sorry. Pagkatapos, ipinahiya niya ako. Inis na sabi niya. Ngunit, hindi siya sinang-ayunan ng mga ito.
Pakiulit mo nga ang huling sinabi nito sa beranda. Hindi, mahirap para sa aking ulitin iyon. Buong eksena ay parang pelikula na kayang i-replay sa isip kahit ilang ulit. Kalimutan mo na ang lahat ng ito, Lorraine. Mas makabubuti ito para sa ating lahat. Ulit na sinabi ni John Paul sa beranda. Sinampal ni May ang kanyang mukha. Pinamukha niya sa akin na ayaw niya sa akin. Pinintasan pa nga niya ang kawalan ko ng karanasan sa pag-alik. Taas kilay niyang sinabi. Sira, hindi literal ang sinabi niya. Naiinis na sabi ni May. Nag-isip si Lorraine, ngunit binago ng inis ang matino nitong pag-iisip. Nasaktan siya, ayaw niyang pumapel sa iyo dahil kay Dexter. Diretsong sabi ni May. Halatang naiinip na ito sa tagal niyang mag-isip. A very honorable man, ang komento ni Jenny. Para itong nananaginip na ini-imagine si John Paul habang sinasabi iyon. Bigla ang dating ng pangunawa ni Lorraine. Bakit di ko agad naisip iyon? Nanghihinayang tuloy ako sa mga luhang iniiyak ko dahil nabubulagan ka, sabi ni Jenny. Oh Lorraine, talagang in love ka na. Nawawala na tuloy ang talino mo. Sabay silang nagkatawanan ni May sa sinabi ni Jenny. Ayaw ko nang ma-inlove. Dispatsahin mo na si Dexter. Walang emosyong sabi niya rito. Huwag muna, saway ni May. Ang pangit naman nung lalabas na gagamitin mo si Dexter para magkitang muli kayo ni John Paul. Tutol niya. Naging mabait naman si Dexter sa kanya. Ayaw niyang maging in-affair dito. Kung kalimutan ko na lang kaya si John Paul at sagutin si Dexter. Lorraine, galit na saway ng dalawa. Mailalarawan mo ba kapag ginawa ang nasa isip mo? Sabi ni May. Tuwing may okasyon ang barkada nila, obligado kang pumunta kay Dexter. Sa sunod ay magkikita rin kayo ni John Paul dahil magkabarkada ang dalawa. Paano ka kikilos kung committed kay Dexter pero in love ka naman kay John Paul? Inimagine niya ang iminungkahi ni May. Hindi ko kaya. Ang isiping nasa ganoon siyang sitwasyon ay parihong kasama si Dexter at John Paul. Hindi ko matik. Paano kung si John Paul pala ang great love mo? Pakakawalan mo pa ba? Paliwanag nito. Nag-isip si Lorraine. Sa huli, napagdesisyonan niyang ipaglaban ang nararamdaman niya para rito. Okay lang na ipagtabuyan siya. She would take the risk. Kailan ka pupunta rito? Tanong ni Lorraine. 2 linggo mula ngayon. Sagot ni Dexter sa kabilang linya. Bakit? Mamimiss mo ba ako? May importante kasi akong sasabihin sa iyo. Sagot niya. Gusto sana niyang tapatin ito tungkol sa nararamdaman niya para rito. Ngunit ayaw naman niyang sabihin sa binata sa telepono. Babastidin na nga niya ito sa personal na paraan. You can tell her right now. Halata ang pag-asam sa boses nito. Saka na lang kapag andito ka na. Desisyon niya. O sige, paano? Baka mahal na iyang babayaran mo. Hindi, sagot ito ng kumpanya. Pagwawalang bahalang sagot nito. Nasa Canada ito para sa isang kasiyahan na sagot ng kumpanya. Napilitan tuloy itong makipagkwentuhan pa rito. Para bang nasa Pilipinas lang ito kaya hindi iniintindi ang halaga ng tawag na iyon. Nakaramdam tuloy ako ng pagkagilty para rito. Wala itong kamalay-malay na pagbalik nito ay mababasted na siya. At ang masakit pa roon ay kaibigan nito ang talagang gusto niya. Dadalo tayo sa birthday ni Engineer Castillo, pahayag ni Ariel. Nagkatinginan sina Lorraine at Sonia. Si Engineer Castillo po ba ang may-ari ng kumpanyang dati ninyong pinagtatrabahuhan? Tanong ni Lorraine sa ama. Oo, maikling sagot nito. Isang civil engineering si David Casaw. Sa edad na 53 ay retirado na ito. Hindi na lang ako sasama, tanggi ni Lorraine. May usapan sila ng mga barkada na magkikita. Pero buo na ang pasya ng matanda. Iha,
na ipangako kong isasama ko kayong mag-ina. Humingi ng saklolo si Lorraine nang tumingin sa ina. You can stay for a while. Kung naiinip ka na nga, ipahatid ka namin ng papa mo, sabi nito. Tinuon ni Lorraine ang mga mata sa pagkain. Hinayaan na lang na magkwentuhan ang mga magulang na parehong excited sa darating na party. Alam niyang sabik ang mga ito na makita ang dating kasamahan ng papa niya sa trabaho. Iginala ni Lorraine ang mga mata sa paligid. Kagaya ng inaasahan niya, wala siyang kakilala sa party na iyon. Kung hindi niyang kahilingan ay hindi sasama roon. David, masayang tawag ng isang lalaki. Akala ko'y hindi ka makakarating. May isang salita ako, Michael. Nakangiting sagot nito. Alam mo naman kung gaano katagal mag-ayos ang mga babae. Hindi ako maiinip na maghintay kung ganyan kagaganda ang mga ayos nila. Sabad naman ang isang naroon. Well, thank you, sabi ni Sonia na tinapunan ng panunuksong tingin ng asawa. Nagtawanan ang mga naroon. Si Lorraine naman ay napangiti din. Hindi pa rin kumukupas ang pagiging maganda ng ina. Mabutit na isama mo ang anak mo, baling ni Michael kay Lorraine. Naku, napilitan pa yan. Birong totoo, nasabi ni David. Hindi natin masisisi ang ating mga anak kung tumanggi silang hindi sumama sa ganitong kasiyahan, sabed ng isang naroroon. Puro matatanda ang naririto. No, wag kang mag-alala, iha. Tinapik pa siya sa balikat ng may kaarawan. David, masayang tawag ng isang lalaki. Akala ko'y hindi ka na makakarating. May isang salita ako, Michael. Napangiting sagot nito. Alam mo naman kung gaano katagal mag-ayos ang mga babae. Hindi ako maiinip na maghintay kung ganyan kagaganda ang ayos nila. Sabad naman ang isa pang naroroon. Well, thank you, sabi ni Sonia. Tinapunan ng panunuksong tingin ng asawa. Nagtawanan ang mga naroon. Si Lorraine naman ay napangiti rin. Mabutit na isama mo ang anak mo, baling ni Michael kay Lorraine. Naku, napilitan pa yan. Birong totoo, nasabi ni David. Hindi namin masisisi ang ating mga anak kung tumanggi silang sumama sa ganitong kasiyahan. Sabad ng isang naroon. Puro matatanda ang naririto. No, huwag kang mag-alala, iha. Tinapik pa siya sa balikat ng may kaarawan. At dito po nagtatapos ang pangalawang kabanata ng ating kwento at sana'y samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless!